totoo ba na kadalasan walang nararamdamang, sintomas ito pong, pagkakaroon ng, mataas na Blood presyon ng pressure. dugo? Kasi, medyo uminit ulo mo, check up mo nga ako mukhang mataas yung presyon ko, eh. Pero bukod dun Dok, meron pa bang, iba na maaring makikita mo doon sa isang tao na talagang mataas yung, presyon ng dugo? Yan, sa ano po, regarding sa sintomas, tama po kayo. Madalas po walang sintomas or sinasabi po Ay, namin na asymptomatic. So Mhm. walang nararamdaman. Kaya nga po yung nabanggit ko po kanina, malalaman mo lang mataas yung blood pressure mo kapag ikaw ay nagpa-BP na. Yan, yun po. Totoo po yun. Kadalasan po walang sintomas. okay. Nakakatakot yung walang symptoms at wala kang nararamdaman, doktora. Baka mamaya, oy, sobra-sobra na pala. Nasa 180 over 100 na. Mayroon bang ganun, doktora, ha? O sige. Now, ano yung posibleng complications? Let's say, for example, hindi mo alam. Kapag napabayaan itong hypertension, what will happen? Anong mangyayari sa atin? Yan. So yung question nyo po, related siya sa, ano, kung halimbawa po walang sintomas, may iba naman po, meron din silang nararamdaman na sintomas. Halimbawa po, headache, sumasakit ang ulo, meron pong nape pain, sumasakit yung batok, nose bleeding, no? Nagdudugo yung Mhm. ilong pero wala pong kausap na foreigner ha, hindi po yung nose bleeding na yon, yung literal po na dumudugo po yung ilong, no? Yan. And then nahihirapan huminga, sumasakit ang dibdib, may chest pain or parang may nakadagan sa dibdib, pagkahilo o kaya minsan po pwedeng mawalan ng malay. So yan po yung mga other symptoms po pag may naramdaman. Pwede pong magsabi sa atin na may problema, check tayo ng BP. Yung nabanggit niyo po tungkol naman sa mga complications, no? Ang lagi po namin tinitignan dito kapag nag-i-interview kami or nag-check up tayo ng mga pasyente na may suspected na tumataas ang blood pressure or sabihin natin may high blood, meron po kaming chine-check dyan. Ang high blood po kasi, pwede niyang maapektuhan yung iba't ibang organs sa ating katawan. So ano yung mga organs na most of the time affected ng high blood? Ang ating utak, so pwedeng magkaroon po ng stroke, no, sa brain. Pwede din pong magkaroon ng kidney disease. So totoo po 'yun, may mga tao po na nagdadialysis sila sapagkat tumaas ang kanilang blood pressure. Sobrang taas na blood pressure na matagal at hindi po umiinom ng gamot. And sa puso po, so very important po yung sa puso, pwede pong magkaroon ng heart attack, atake sa puso, magkaroon ng mga pagbabara sa ugat sa puso, and also heart failure. Pumapalya naman yung puso, nag-e-enlarge siya. So, check nyo po, pag halimbawa, nagpa-x-ray kayo, may nakita kayo na cardiomegaly, medyo mag-iisip na po kami nun na ano kayang reason, bakit lumalaki ang puso. Ang isang common cause po nun ay tumataas pala ang blood pressure. Kapag lumaki po kasi ang puso, mas nahihirapan siya na mag-pump effectively sa ating katawan. Yan, yun po yung mga, and also sa, ano po pala natin, vision loss, pwede pong magkaroon ng panlabo ng paningin. So, dahil sa Mhm. sobrang taas ng blood pressure. Ayan, akala ko sa pagtanda yun, oh. Ito pala, babantayan mo rin yan, doktora. Ayan. Okey. Uy, sinabi niya, dito, heart attack ang pwedeng kauwian. Tapos, ano, magkaroon ng heart enlargement. Magkaroon ka ng kidney problem pag matagal at hindi mo ito napansin na laging may problema ka, mataas yung BP, at mayroon sinasabi, vision loss. Isa rin pala ito, Mr. Aga Kaakbay. Opo, napakaseryoso nito pong mga puwedeng, kahinatnan nito 'pag napabayaan natin. Ngayon narinig natin yung mga problema, alamin naman natin ngayon, Miss Annie, ano yung tamang approach? That's very Yan. important. Ano po yung tamang approach, Doc, sa management, lifestyle, modification, diet at medications tungkol po dito sa high blood pressure? Yan, napakagandang tanong po kasi sa tingin ko po sa mga nakikinig po sa atin ngayon, yun yung unang-una nilang gustong malaman or isipin, lalo na po kung yung iba wala naman pong high blood, yung iba naman ay meron na, tapos may iniinom na silang gamot. So, ang una ko po munang i-discuss or sasabihin, no, yung related po sa mga ah, lifestyle changes. So ito po yung tinatawag namin na pinaka-importante or cornerstone for the management of hypertension.
Kasama po kasi nitong lifestyle changes, yung mga gamot natin. Kasi yung gamot, kami naman pong mga doktor ang bahala kung ano yung mga ibibigay na gamot sa inyo. So pwede po yung magkaroon ng isang gamot lang, pwedeng combination ng gamot. So ano po yan, depende po kasi yun sa magiging assessment namin sa inyo or interview. At yung related naman po dun sa lifestyle changes, so di ba nabanggit ko po kanina yung isang dahilan po kaya tumataas yung BP dahil maalat. So yun din yung tatanggalin natin or babawasan sa ating diet, yung aalat na kinakain natin, sodium restriction. So ito po, kailangan kung kaya nating mabawasan, so ito kasi may measurement po yung 1,500 milligram per day. Pero syempre hindi naman natin ma-measure po yung asin na kinakain natin. So ang way po nito para masabi natin yung ano po, 1/2 nung teaspoon. So imagine niyo po yung kutsarita, 2,300 milligram na po kasi yon ng asin, ay ng sodium. So babawasan pa natin yun. So kung titignan po natin, siguro mga 1/3 na lang ng teaspoon, buong araw na po yun na dapat na kakainin natin na sodium. Yan. So yung related naman po sa diet, kasabay nitong sodium restriction, meron po kaming tinatawag na dietary approaches to stop hypertension. DASH diet. Yun yung acronym na DASH diet. Sa DASH diet po, composed po ito sa pagkain na rich in fruits, vegetables, low-fat dairy, so either po non-fat milk or skimmed milk, fish, whole grains, fiber, potassium, and other minerals. Itong pagkain naman na po ito, mababa din po siya konti lang po yung red or processed meat na kasama dito. Tapos, less din po yung sugar, sweetened foods and drinks, low in fat and cholesterol. So lahat po actually nung masasarap, parang binawalan mo na ako sa lahat ng masasarap na pagkain. Pero yun po kasi talaga yung isang diet. Tapos alam niyo po ba na kapag ito yung ginawa nating diet, yung DASH diet, which is low in sodium, high in dietary potassium, kaya po niyang pababain yung blood pressure natin ng 11 millimeter mercury. So kung iisipin nyo po, kung ang BP nyo ay 140/90, kaya niyang pababain ng hanggang less than 130 na agad, yung 130 yung blood pressure natin. So imagine nyo po, binawasan nyo lang yung binawasan ng asin sa pagkain, dinamihan mo yung yung prutas na kinakain, kaya niyang mapababa yung BP. Ito pong nabanggit ko na can lower yung blood pressure ng 11 millimeter mercury ay para sa mga taong may high blood po. Yung mga normal, medyo mas less. Pero ibig sabihin po nito, makakabawas pa siya. Makaka-prevent siya actually para mag-high blood ka. Bawasan mo lang yung asin, taasan yung sodium, low fat, yung kakainin, magiging normal yung blood pressure. Also, yung exercise, di ba nabanggit ko po, yung mga taong may sedentary lifestyle, tumataas yung blood pressure nila. So ngayon, mag-exercise po tayo. Pwede pong aerobic physical activity or exercise, halimbawa po, jogging, brisk walking, swimming, basketball. Tapos may dynamic exercise din, yung mga nagbubuhat, yung mga nag-gym. So at least po yun 90 minutes to 150 minutes per week. So kung i-divide mo po yun, 5 araw na 30 minutes per day, yun po yung magiging exercise natin. Also, yung nabanggit ko sa alak. Pag iniwasan natin yung pag-inom ng alak, it can lower po yung blood pressure ng 4 millimeter mercury. So, halimbawa po again, kung yung BP mo 140/90, kaya po niyang mapababa ng 136/90. Iniwasan mo lang yung alcohol. At weight loss, so magbawas po tayo ng timbang, baba din siya ng blood pressure, and stop smoking. Ayan po yung mga lifestyle changes po. Napakaganda, kompleto. Ayan, mga kasambahay, sana naisulat nyo yan para at least may babalikan kayo.